after 5 minutes, kumulo na po yung strawberry natin. Na walang halong water na yan. Pero lalagyan pa natin po ng water. So, lalagyan ko na ngayon ng water. Mineral water yung gagamitin ko. Sabot na ako after ng candle. Ika? Okay. Mati sila candle? Ha? Karon? Ha? Masigi siya magasin. Kasi ano sila. Dili man dito sure nga lang. Nilagyan ko na siya ng 3/4 cup ng sugar. Wala ko talagaan. Mag-chat na daw siya kung napagod sila. Ilagay ko na yung 3/4 cup na. So, after 30 minutes, kumulo na po yung ating jam. So, mayroon na po yung 3/4 cup na sugar. So, naka-medium lang siya. Yung heat niya. Ito na yung ating strawberry jam. After 40 minutes na ito, so medyo may pagka-sticky na siya, pero hindi pa rin dito yung ating hinahanap na kalapot niya. So, patuloy lang natin siyang isalang at medium na apoy lang. Medium na apoy lang siya. Ang bango. Na-miss ko talaga yung strawberry jam. So, ito naman yung ating strawberry jam after 50 minutes. Bango. So, after an hour, ganito na po yung ating strawberry jam. So, kung natin siya using our spoon, makita mo, very na siya. Yung syrup na siya, nag-syrup na siya. Pero hindi pa yung lapot na gusto nating ma-achieve. So, konti pa talaga. Mga 10 minutes pa, ganun. So, hindi pa po ito yung lapot na gusto nating makuha. Lapit nang maluto yung ating strawberry jam. Ayan siya. So, lapit na siyang maluto. Mag-prepare na tayo nung ating kaserola na lalagyan natin ng tubig. So, iset ko sa mainit na tubig ito para madali lang siyang kumulo. Dito po ibababad yung bote or jar ng ating strawberry. Medyo mainit na. Ayan. So, ikit natin dito. I-on natin siya. Pa natin para madali siyang kumulo. So, tamang-tama pa na okay nga yung strawberry natin. I-soak natin yung jar ng strawberry dito sa pinagkuluan natin ng tubig. Malapit na po ito. So, paano natin malaman na malapit na? Pag palamigin natin ito, pag palamigin natin yung ating jam na niluluto, kagaya yung sa blueberry na
unang in-upload ko. So, pag malamig na ito, pag ginano natin siya at hindi na bumalik yung, hindi na bumalik, yan, nag-jam na siya. Ito, hindi pa siya. Pero, mainit pa naman yun. Iba kasi yung lapot na malamig, tsaka mainit. So, mas konti ata ito kaysa sa ginawa natin na blueberry. Siguro mga nasa tipo lang ito ng ating jar. Natin ng konti yung apoy kasi masusunog siya doon sa wet dish. Tulaksan natin kasi malapit na ito mag-jam. So, i-test ulit natin yung ating strawberry. Palamigin natin siya. So, i-set natin dito. Palamigin lang natin para makita natin yung okay na ba siya. Kasi hindi mo siya makita pag mainit pa siya. Tamang-tama, kumukulo na din yung ating kumukulo na yung ating dugo. Kumukulo na yung ating init na tubig na kung saan ilalagay natin dyan yung ating jar na puno ng chop. So, ito na yung yan. So, yan na yun. So, pag nadadala na siya na ganyan, yan na po yung jar. So, tama na po ito. Ilalagay na natin siya sa jar. Inuha natin ang excess na kasi may natira ng water paghugas. Off na natin siya. Ito din, pwede na ito. Okay lang na. So, lalagay natin siya dahan-dahan doon sa ating jar. Kanina, yung isang niluto ko na blueberry, napuno talaga yung isang jar. Ito parang hindi siya mapupuno. Kasi watery masyado talaga ang strawberry. Tama ako. 3/4 lang talaga. Watery masyado yung strawberry. So, nag-evaporate yung kanyang hanggang dyan lang siya. Okay. Then, i-off na natin itong water na ininit. Tatakpan natin yung ating jar. At ilalagay natin siya sa ating ininit na tubig. Yan, madali lang. Babad lang natin ang madali para mag-sip lang yung mag-lock yung yung lid niya. Sarap sana yung tilukin yung dito sa Lola. Kaya lang busog naman ako. So, tama na ito. So, i-lift na natin. I-lift na natin yung ating strawberry. At ito na yung ating strawberry jam. Hi! Ito po yung ating strawberry and blueberry jams. So, a way of preserving foods para
mas lalong mapakinabangan yung ating mga pagkain dito.